Isang nakakasurprisang balita, ang lumabas out of the blue nitong nakaraang araw, ang biglang pag-shift ng focus ng Department of National Defense sa pagbili ng mga multi-role fighters mula sa top 2 most choice model na JAS-39 Gripen at F-16 Vipers, tungo sa pangatlo, ang KF-21 Boramae ng Korea Aerospace Industries ng South Korea. Ngunit ano nga ba ang kaibahan ng balitang ito, sa mga di na mabilang na balita mula noon, na nagsasabing bibili ng mga ganitong klaseng fighter jets ang ating Department of National Defense? Totoo na ba ito this time? Ang laging sagot sa mga ganitong katanungan, ay simply, hanggat walang pinipirmahan na kontrata, ang lahat ay mananatiling balita pa lamang. Ngunit, ang pagkakaiba ng balita na ito ngayon, ay ang kumpirmasyon, na may nagaganap na nga na negotiations, sa pagitan ng mga kinatawan ng Department of National Defense, at Korea Aerospace Industries, at nangyari ito, noong ginaganap na Seoul International Aerospace at Defense Exhibition 2025 sa South Korea, at specific ang pinag-usapan, ang patungkol sa pag-acquire, ng mga KF-21 Boramae Block 2 multi-role fighters. Bagamat maraming mga nangyayaring mga pag-inquire, pag-request of information, mga intent to acquire, sa mga Gripen ng Saab at F-16 ng Lockheed Martin, ngunit masasabi nating ito, ang pinakauna sa buong kasaysayan ng multi-role fighters acquisition program history, ng Philippine Air Force, na nakipag-negotiate na ang Department of National Defense, sa isang aircraft manufacturer. Ang pag-negotiate, ay nangangahulugang may mangyayaring pag-acquire, dahil pinag-usapan nila ang apat na mahahalagang concern ng Pilipinas, ang mga issue ng speed of delivery, logistical support, transfer of technology to support Philippine Self-Reliance Defense Posture Program, at ang pinaka-importante sa lahat, ang financial support mula sa South Korean government. Gaano ba kabilis ma-deliver ng KAI, ang mga eroplanong ito? Ayon sa mga Korean analyst, kung bakit biglang nagbago ang final selection ng Pilipinas, at iniwanan ang top 2 choice model, na Gripen ng Saab at F-16 ng Lockheed Martin, ay dahil sinisiguro ng KAI sa Pilipinas, na ma-deliver nila ang mga eroplano, sa pinakamaagang panahon, labis na mas maaga, kesa kakayahan ng Saab at Lockheed Martin. Ang dalawang aircraft manufacturer na ito, ay nagkaroon ng maraming mga purchase deal, mula sa maraming mga bansa sa Europa at Asia. Ang biglang paghaba ng queues, ng mga bibili ng mga Gripen at F-16, ay maglalagay sa mga order ng Pilipinas, sa pinakadulo ng pila, kaya bibilang ng halos 5 taon, bago maaring masimulan ang pag-build ng order ng Pilipinas, na bibilang na naman ng halos 5 taon, bago ito matapos at ma-deliver. Ang KF-21 Boramae sa kabilang banda, bagamat ang orihinal na schedule sa completion ng kanilang Block 2, ay sa 2028 bilang pinakamaaga, ngunit hinahanapan ng paraan ng KAI, kung paano nila ito mapapabilis, upang agad na ma-export ang fighter jet na ito. Pinakita nila sa Pilipinas, ang tinatawag nilang Serial Integration Strategy, strategy na magpapabilis sa integration process, ng air-to-air at air-to-surface capabilities ng KF-21 Block 2. Sa nasabing strategy, ay magkakaroon na ng partial air-to-air at air-to-surface capabilities ang KF-21, as early as 2026, o sa susunod na taon, instead of 2028. Partial capabilities could mean multi-role na siya, ngunit hindi pa lahat ng uri ng mga equipments and armaments ang kaya niyang dalhin. Ito ay magiging katulad ng kalagayan ng mga FA-50, nang na-deliver ito sa Pilipinas, noong 2017. Ang KF-21 Block 2, ay sinasabing magkaroon ng stealth capability, dahil itatago nito ang kanyang mga armaments, sa loob ng kanyang weapon bay sa kanyang belly, katulad ng mga F-22 at F-35 ng Amerika. Bagamat ang KF-21, ay relatively new, at hindi pa malawak ang logistical chain, ngunit sinisiguro umano ng KAI sa Pilipinas, na kung wala itong naging problema sa logistics supply ng mga FA-50 nito, sa loob ng halos 10 taon, ganun din ang mangyayari sa kanilang KF-21, something na maaring kapanipaniwala para sa Pilipinas, kaya tinuloy ang pakipag-negotiate sa mga eroplanong ito. Ang transfer of technology ay isa sa requirements ng ating Department of National Defense ngayon, sa lahat ng i-acquire na mga kagamitan,
upang masigurong di lang defense capability ang ating makukuha mula sa nabibiling kagamitan, kundi pati ang pagpapayabong ng ating defense manufacturing environment, at masiguro ang sustainment ng mga kagamitang binili na mapanatili ang readiness nito sa pagdepensa ng ating soberanya sa lahat ng oras. Ayon sa impormasyon, mag-e-establish umano ng parts manufacturing ang KAI sa Pilipinas, something na maaring magbubukas ng oportunidad in the future, na dito na sa bansa manufacture ang mga eroplanong ito. Malayo pa ngunit posible. Ang mabagal na implementation ng AFP Modernization Program ng Department of National Defense ay dahil sa napakalaking halaga na kailangan para dito, at ang kakulangan sa priorities at urgency mula mismo sa gobyerno, sa kabila ng maliwanag at totoong actual na banta mula sa China dahil sa pangaagaw nila ng teritoryo natin. At dahil sa ayaw ng administrasyon, nakaraan man at kasalukuyan, nabawasan ang budget ng ibang ahensya upang magkaroon ng malaking budget para sa AFP modernization, ang Department of National Defense ay naghahanap ng paraan upang magkaroon ng budget sa mga malalaki at mamahaling mga kagamitang pandigma na kanilang kailangan upang madepensahan ang ating bansa. Nitong nakaraang budget hearing ng Department of National Defense sa Senado, kinausap ni DND Secretary Gibo Teodoro ang mga senador na baguhin na ang procurement law upang payagan silang pumasok sa mga soft loan offer ng ibang bansa. Agad naman itong ginagarantiya ng mga senador na by end of this year ay mababago na nila ang batas at maaari na silang pumasok sa mga soft loan offer ng ibang bansa. Ang ginanap na negotiations meeting na ito ng ating Department of National Defense at Korea Aerospace Industries ay isang senyales na nakikita nila ang garantiya ng pagbabago ng procurement law at nanais nilang agad na masimulan ang proseso ng procurement ng mga multi-role fighters sa susunod na taon. At dito tayo ay natutuwa sa magandang balitang ito. Ngunit heto ang tanong, bakit ayon sa mga impormasyon mula sa mga Korean defense sources, 12 eroplano ang sinasabing bibilhin ng Pilipinas, gayong maliwanag ang sinabi ni Secretary Teodoro sa mga interviews, at kahit sa nakaraang budget hearing ng kagawaran sa Senado at Kongreso, na kung bibili ang Pilipinas ng mga multi-role fighters, ay nais niyang hindi bababa sa 3 squadrons ito, at kailangang kasama ang AWACS at tanker aircrafts, sa mangyayaring deal. Nagbabago ba kaya ang plano ng kalihim? Ayon sa Max Defense, maaring maling pananaw lamang ng mga Korean sources ang nasabing 12 eroplano, at talagang 40 eroplano ang kukunin ng Pilipinas, kasama ang AWACS at tanker aircrafts, kung pagbabasehan ang mga naunang pahayag ng kalihim. Ito ang ating aabang-ang kasagutan, kaya mag-subscribe ka agad at mag-like and share, para updated agad sa susunod nating mga videos. Maraming salamat sa panunood.